Kasi ngayon, ang tinutuligsa yung mga kontraktor. Yeah. Mga Diskaya, San West, mga, di ba? St. Timothy, ano. Wow, nako. Yeah. Di ba? San West. Yun ang tinutuligsa. Sila ba ang pinaka-corrupt sa totoo lang? Yung kontraktor ba ang lumalapit, nagbibid at nangungurupt? Saan nag-uumpisa? Well, alam mo sa kanya yan eh. Kumbaga sa chain, sila yung pinaka-lowest eh. Lowest meaning sila yung may least situation? Kumbaga sa kanya eh, survival mode sila eh. Pero, hindi mga kababayan ibig sabihin na maaabsuelto na. Although, sa hierarchy mga kababayan, sila yung pinakamababa. Pero bilyon-bilyon kung hindi trilyon din mga kababayan ang nabubulsa nila ever since. Ganito kasi yan eh. Ang hierarchy niyan mga kababayan, it's either ang nasa top, etong DPWH at saka yung kongresista. Dahil nasa sa kanila mga kababayan nagsisimula ang lahat ng kurakutan mga kababayan. Nag-uusap-usap yung dalawa mga kababayan. DPWH, papasukan kita ng pondo dyan. Dahil ang magsasuggest niyan mga kababayan sa sa GAA, yung kongresista. Pero ikaw na bahala sa SOP. Kapag papayag ang DPWH mga kababayan, ayun, yung first step ng kurakutan na-execute na. Tsaka naman papasok itong mga kontraktor mga kababayan kung sino ang papayag sa kanilang gusto. Mayroong bidding, at kung sino man mga kababayan ang papayag na maglalagay under the table. Ang kontraktor ang babayaran yan eh. Sasabihin nila ang kontraktor mga kababayan, sige, kami nang bahala. Huwag kang mag-alala sa audit. Kami na ang bahala. Basta, bigyan nyo kami ng 25%, ilang percent hanggang ang naiwan mga kababayan sa proyekto, 30% na lang daw. So 70% mga kababayan, nakukurakot pinaghati-hatian ng mga ito. Kaya although ang kontraktor ang pinakamababa mga kababayan, pero sa tingin natin hindi yan mga kababayan ang pinakamababa. Hanggang sa kahuli-hulihang opisyalis na galiit-liitan ng opisyalis sa barangay siguro mga kababayan, nakikinabang din ang ilan yan, pati na mga barangay captain. Pero itong kontraktor, malaki rin ang kasalanan nila mga kababayan dahil in the first place, bakit sila pumayag sa ganyang mga transaksyon? Kailangan nilang project eh. Kailangan nilang project, kailangan nilang i-sustain yung kanilang one. Pero, ang nagdidikta kasi is, magkano bang hinihingi nito sa taas? On the Number one, kongresista mga kababayan. So that, doon na naman hinihingi nitong mga nasa intermediate. Doon sila maglalaro ngayon, di ba? So, makikita mo dyan na. Tawag na SOP, di ba? Yes. Kasi nga, naging kalakaran for you to win a. Pero kay Lacson, mayroon siyang kanyang mga percentage. Ang pinakamalaki doon mga kababayan, kongresista, up to 25% daw ang napupunta sa kanila. A project. Bibid ka. Tatlo lang ang criteria eh. Hindi naman yung 9184 eh. Tatlo lang criteria eh. Hindi naman lowest bidder o kaya net financial, hindi naman tinitingnan yung net financial contracting capacity or yung paid-up capital, hindi naman yung tinitingnan. Anong tinitingnan? Anong criteria? Anong tinitingnan? Ito mga kababayan sa perspective ng mga kurakot. Unang criteria ay sino ang makakapagbigay ng pinakamalaking porsyento? Komisyon. Tapos kung meron ng pareho, no? Sino ang pinakamabilis na magbigay ng porsyento? On the spot. Okay. Advance. Give me the cash. Pag meron na naman magkapareho, sino ang pinakamabilis na magbigay ng advance? Advance payment mga kababayan. And depende kung ano yung gusto mo, denomination. Pwedeng dollar. Kaya, ang kasamang titingnan dyan mga kababayan, ay yung sino ang nangangasiwa sa bidding. Kasali rin yan. Sabi nga nila sir, hindi na po kami nagbibigay ng, hindi pa dami-dami niya. Sabi ko, can you just imagine? Ang sabi ni Roque mga kababayan, dinadaan na daw sa crypto. Diba? Ang mga kababayan, 1 Bitcoin. Magkano na ba? 6 million? Isang Bitcoin? Sa Bitcoin na lang daw nila, mga kababayan, pinapadaan. Dahil mayroong mga wallet dyan crypto wallet. Sana nga masira ang kanilang mga wallet, mga kababayan. You're giving billions, oo. Sabi ko, how do you pack it? Sabi ko, sir, hindi na. Ngayon, sir, pinapakonvert na sa amin ng dollars, euros, yuan, different currencies. Dollars na? Para mas maliit. Saan ginagawa? Sa black market? Because you can under the table yan, mga kababayan. Do that within the banking system. Yeah, black market. Black market talaga. market. At nakakakuan din, Alam mo ba kung ano yung dimension ng isang 1 billion pesos? Ano nga ba? So, sige nga, i-visualize natin. Gaano kalaking maleta
Ay, ano, ilang Hindi maleta, ba yun? maleta. Okay, sabi sa akin ng isang kilalang kwan. Kulang ang maleta mo. Sabi sa akin ng isang kilalang, sa isang maleta, pwede mong lagyan niya ng mga almost 50 kwan, tago 1,000, almost 40 to 50 kwan yan eh. Kasi mabigat. Ito, 1,000 Peso, peso bills. oo. Okay, so Kailan magkano mabigat? yun? Magkano hindi ako Sa isang mate. So, luggage na Yeah. tine-check-in mo, you can put in about 40 42,000. to 50,000 pwede mo lagay. sa 40 to 50. Ay, 50 million. Sabi 40,000 ang liit. Milyon. 50 million kasya sa isang maleta. Luggage, pero Yun yung- mabigat. Kasi small, medium, large ang maleta eh. Yes. So yung large, Oo, Paano yung issue ni Tambalaso sa heavy luggage? yung large talaga. Yung large talaga, yung chine-check-in mo. so Large yun ang ano, luggage. 50 million is the threshold for plunder. Yes, oo. Pandarambong. So it just takes 50 million, one maleta. One maleta. Oo, to, Large luggage. Yeah. To, Large luggage. to commit plunder, isang maleta lang. Alam mo ba kung anong dimension na 1 billion pesos? At 1,000. Oh. So kung 50 yon, 20 na ganon. Ano? It's 1.2 by 1.5 by 1.5. In short, 5 feet by 5 feet. At yung taas niya, 4 feet. Pinumpute ko na yan eh. Mga 20. So, teka, parang, kulit ulit, mataas. 5 feet Mas mataas pa kay ano? Lutsi. Lutsi 5 ba yan siya? by Ay, ano height 5 mo feet na lang. 5'3". Oh, 5'3". Oo. Kasi tangkad mo na. Sipin So, mo na lang. okay, so Halos sa'yo 5 yan, sa feet, mata mo yes. siguro. Oo. Yung mata mo hanggang sa foot, alampakan mo. Tapos, That's ano already yung 5 width? feet. Yeah. Tapos another Tapos- 5 feet is square na yan. Ang height niyan is 4 feet. 5 by 5. Oo, yan siguro sa bandang baba ng shoulder o braso mo yan. Wow. 1 billion lang yan, ha? Paano kaya tinatransport yun, sir? Luggage. O sako. Sako. Ihalo sa vegetables, conforme kung ano yung environment. Grabe. Ano kunwari. Tapos, pagtanggap nun, saan tinatago? Ah, Sa yun. bathtub. Good si point. Janet Napoles, bathtub eh. Good point. Yeah. Diba? Sabi nga ng isang kaibigan ko na, isang kaibigan ko na congressman, sabi niya, alam mo, Mayor Benji, nahiya na ako dito sa mga colleagues ko eh. Hindi na nga nila, alam mo ba, hindi na sila gumagamit ng cash vault. Yung ano Yung na, cash na vault, maliit eh. room Cash vault na mga kababayan, kagaya ng sa bangko na ano talaga, yung talagang room na, may malaking, ganyan, oh. Ito, malaking cash vault na to eh. Hindi po Assuming cash vault yan, large cash vault, ikaw kanan. TV cabinet Pero lang po yan. they're not stealing billions, di ba? Yeah. They're not stealing billion. They're not stealing 1 billion. Oo. They're stealing billions. So, ang gagawin nila, bumibili sila sa mga mamahaling condominium. 3 bedroom, 4 bedroom units. You mean room fulls of bills? No? They convert one room into a cash vault. Cash Room vault. Oh my gosh. Kasi ang laki. Ang laki ng pera eh. Ang laki. Sabi ko nga, 1 Okay. billion is just 5 feet by 5 feet eh. Pwede i-raid mo, Magalong. Sige, alam mo naman yan. Isumbong mo. Ipaparade natin. Ngayon, mga kababayan, baka dinismantle na yan. Dapat hindi pa niya sinabi, mga kababayan, no? Meron siyang alam na isa, mga kababayan daw, eh, na ano, umutak daw, isang kongresistang nalasing. Magalong, advice lang namin sa'yo, ha? Dahil, habang wala kang sinasabi ngayon na ano, pangalan Magalong, habang tumatagal, napagdududahan ka kung ano talaga intention mo, madaliin mo na yung mga expose mo. Dahil nakakapag-prepare na eh. Nabibigyan ng elbow room, mga kababayan, itong mga kurakot na mag-prepare. Sana binulaga mo na. Meron siyang alam, mga kababayan, na ano eh, isang room vault. Dapat yun na raid na, mga Ito kababayan. ilalagay. Okay, I'll be cynical. May mga nanonood siguro na sinasabi. OA naman itong si Mayor. No, it's not. It's not. Sige, tugisin na natin, Magalong. Tugisin na. One particular third party na individual, sabi niya, sir, Oo, yan sinasabi natin, mga kababayan. May alam siya na mayroong isang ano, eyewitness talaga, mga kababayan, na mayroong room vault. malasing yung kasi sir, ako nagsaserve kay Kwan, ako third party service provider nung isang congressman. Yung tagagawa ng vault, mga kababayan, yung sinasabi niya. Sabi niya, sir, nalasing. Dinala sir ako sa kwarto. Ngayon lang sir ako nakakita ng ganong kalaking kwarto. Kalaking, hindi, ganun sir ako nakakita ng ganong karaming pera sa isang kwarto. Ganun. Mayabang sir yung congressman na yun, sabi niya. Sino yan? Pangalanan mo. Iparade natin yung ano, kung andun pa rin, mga kababayan, yung pera. Wala na. Nauna ang ano expose dito, mga kababayan, walang name. Kung yan, mga kababayan, idinulog niya sa ano, otoridad. Tapos,
katasan ng raid on the spot. Malamang nasa kote natin yung kongresistang yun, Magalong. Mayroon na sana tayong ebidensya. Sabi niya, masama pa sir. Mag-access lang kami sa project list niya. Sisingilin na kagad kami ng 2 million. Non-refundable. What do you mean by mag-access sa project list? Kasi mga congressman, maraming project list. Sa laki ng pera nila. Yan, So yun yung mga... No. Puno na ng pera mga kababayan ang vault. Tapos maniningil Okay, pa. sa kanya. propose ngayon nila. Di ba nabigyan sila ng allocation? Yes. So, siyempre, gagawa sila ng project list, di ba? So nauna yung allocation. Tapos bago Sa budget, project. sa budget, sa Doon mga pa lang nga insertion. mali na, di ba? Kasi dapat meron ka munang project na gusto kang gawin. Yeah. Tsaka ka magbabudget. Di ba? Siyempre, dapat Allocate. merong PANYA feasibility study. Oo. Di ba? Yeah. Gagawin mo yan. Bakit kailangan ko to? Hindi naman ganun na nangyayari ngayon. Basta, May listahan na. Oo. Kaya pala pare-pareho yung halaga Yes. ng mga project kahit na Yeah. magkakaiba naman. Environment. So, Kaya nagbabayad, kung bumibili sila ng property, puro bayad nila, puro cash. cash lahat. Cash lahat. Cash lahat. Para walang mga kababayan, paper trail na sa bangko. Pero this money must have come from somewhere. Hindi yun natitrace. Well, kung hindi mo Galing yan sa ang legal na tumatanggap dyan mga kababayan, contractors. Kasi legal na binabayad yan sa kanila. And then, ang contractors na mga kababayan, ang babayad doon, cash sa kongresista. Yan. Well, kung hindi mo ipapasok sa banking system, mahirap. No, yung contractor, saan nila kinukuha yung pera? Legal na nakuha nila Billions ang na-award sa kanila. Kasi cash Talagang, So they will have to source Withdraw. it from Oo. somewhere. yes. And where else can you get that kung hindi sa banking system? Well, alam mo na, sila very, very imaginative. They have a way of doing it. They have a way of doing it. Can you just imagine? Very common yun, yung nahuli, yung pinahuli ni Congressman Lebiste. Oo. Maliit na bagay na 3 million lang. Ang pinagsasabi nung Magalong mga kababayan, isang room na buong buong room puno ng pera. Very common yun. Yung nag-offer yung district engineer ng pera, 20% advance. Very common yun. Okay, so that brings me to my next question, sir. So, ang pinaka-corrupt yung nasa taas. Ilan ang mga... Kumbaga, so sila yung godfather ng mafia to. Ilan kaya ang mga Godfather. consigliere? Marami. Alam mo, Pati sa COA daw mga kababayan, ayon kay Lacson na may binibigyan. Maganda sana itong mga pasabog ni Lacson mga kababayan. Kaso lang parang railroad mga kababayan, naka-railroad. Mayroong ibang intensyon. Pero sa kanyang mga kababayan, number 1 ang pinakamalaking nakukurakot kongresista, and then district engineers doon sa DPWH mga kababayan. And then yung mga ahensya na kasama na ang COA mga kababayan. maraming involved. Kaya nga, highly organized. It's a highly syndicated crime. Oo. Well, ang daming scheme. Pagkaligyan ako, meron na naman yan. Iba pa pala yan. Scheme, what do you mean? Ang daming klaseng Scheme nga. Pamamaraan. scheme. Depende ko ano yung project. Let us say, for example, pwede yung, usually, yung kongresista, siya rin yung contractor. Di ba? Siya rin yung Yan. Common yan. Sabi mo 67? Sino-sino Contractor. yun? Nangyari na, nakikita natin. O kaya, siya yung contractor, kukuha na lang siya ng ibang contractor, kunwari, front niya, bigyan na lang niya ng royalty, 3% ka na lang. Royalty mo, anyway, bigyan na lang kita ng, usually kasi pag humingi ka ng royalty, magdedemand yung may-ari ng mga 5%, 6%. Pero to, sasabihin ko, 3% lang, bibigay ko sa iyo. Pero ako na bahala sa project, pero bigyan na lang kita ng project mo. Bigyan. Malamang yan ang nangyari doon kay Wawaw mga kababayan, di ba? Parang wala na, hindi na makapagsalita mga kababayan. Oh. Isa rin yan sa mga posibleng mangyari na ginamit lang ang kanilang mga kababayan. Nagpagamit naman sila. And then, wala palang tinayong proyekto. Gayon mga kababayan, ang sabi, I invoke my right to self-incrimination o discrimination. Parang iba pa ang nabiggas sa halip to self-incrimination. Anong multipurpose? Para at least may kikitain ka ulit. Multipurpose? Kasi favorite din yan, multipurpose hall. Yung barangay hall, multipurpose hall. Yung malalaki. Inumpisan ko yan sa Baguio. Yung alin? Yung multipurpose Akala natin yung kurakutan. hall. Isa ako sa mga nauna dyan, sa mga Na malalaki. magpatayo. Ka naman siguro nangupit. Ay, bawal yun. Oo. Natanong ka tuloy. Hindi mo sinikinlaro. Bawal sa bag.
Kaya maraming pan sa Baguio kasi bawal. Ano In yung fairness, dapat hindi siya mangupit mga kababayan dahil siya nga ang lumalaban. Pinaka-paborito nilang mga project na napakadaling magpatong. Yung kalsada. Una is flood control. Kasi puro ilalim ng lupa yan eh. Hindi natin. Yung dredging. Ito. Pangalawa yung asphalt overlay. Yeah. Asphalt. Not really in order asphalt overlay kasi let us say yung isang asphalt yung instapay ilang millimeter yan eh. Oo. Ang kapal eh. Pero hindi nila pipisunin gaano. Para makapal yan. Kasi pag pinisyon mo yan, lalagay ka naman eh. Ilang kilometers yan eh. So hindi nila lalagyan yan. Kaya makita mo pag umulan, wala butak-butas na. So ano to, race to being substandard eh? Yes, o ganun. Tapos makikita mo na pati yung width, hindi pare-pareho. Mandada. Oo nga, yung pagka-aspalto mga kababayan, hindi pantay. Sa kabilang, parang mababaw. Mababaw. Kaya lang sila ng mga 10 meters, di mo mahalata eh. Tapos maya-maya, nandadaya sila. Another is yung road opening. To nowhere? Oo. Road to nowhere, yung sa amin. Road to nowhere. Road to nowhere. Bubukas ka ng kalsada na gano'n. Kasi pwede mong sabihin na, let us say, ang tatanggalin lang talaga is 10,000 cubic meters. Palalabasin nila na 100,000 cubic meters ang tinanggal. Anyway, mag-i-inspect naman eh. Aabutan lang nila yun eh. Yeah. Kasi yung mga yan, mga gaano ang halaga. Yes. Kunyari, road opening, mga ilang milyon yan, ilang daang milyon yan. Ang ginagawa nila, dahil yung paborito ng kongresista, talagang sila may hawak talaga yung district engineer. Oo. So yung district engineer, ang range kasi noon na Mga kongresista, hatkuin nyo na kung saan nag-umpisa ang kurakutan. Do something about it. Diyan kayo maglagay ng safeguards. Diyan sa transaksyon ng district engineer, DPWH, at pangingialam ng kongresista mga kababayan diyan sa mga proyekto. Wala na sila dapat pakialam dyan mga kababayan tapos na sila nag-legislate. Wala na. Yung sa execution, under na yan ng executive mga kababayan. Bakit hindi kasi gamitin ni BBM mga kababayan ang kanyang intelligence fund? Kung una-una ginamit niya ito dyan, na sino yung mga kurakot, hindi sana mga kababayan hahantong sa ganyan. Authority nun is 150 million and below. So ang gagawin nila, ililimit lang nila ng mga 130, 120 million para nandun pa lang yung pondo. Tapos imumulti-year nila ngayon. Next year. At paki-explain nga yan. So, ano yung limit na 150 million sa district engineer? Sa district engineer ng DPWH, ang limit lang niya na may authority siya supervise ng project is 150 million. So, over and above 150 million? Regional na, hindi na. Kaya pala, patigi-tigi mga kababayan, paunti-unti dahil hindi na lang dinerecho yung proyekto dahil may limit para sa kanila. Di bali nang hindi matapos basta sa amin dadaan. Hindi na nila project yun. Hindi na project ni Congressman yun. Hindi rin. Conforme rin. Pwede rin regional, congressman pa rin ang may project. Pwede pa lahat rin. congressman. Tapos, pag yung regional, ano naman ang limit nun? 400 million. Okay, 400 million. Tapos, above Central the regional. Central. Sino naman yung mga tao sa central, yung mga pwedeng kumubra dyan? Mga USEC. USEC level. USEC! Na dyan, yun ang trabaho niya talaga, kumubra eh. Siya na rin ang nagdi-deliver. Wow, grabe. So talaga Congress, through the district engineer. Kahit saan mga kababayan, may buaya. Yes. Tapos, pagka regional, district engineer din na regional level. Regional director. Regional director na pala. Yeah. Tapos, after... Ang dami mo nang alam, magalong ha. Siguro it's time magalong to name names. Dahil ito baka wala na, mauwi ito sa wala mga kababayan. Sayang yung knowledge mo dyan. Pag mas mataas pa. Doon na sa central office. Na, meaning, central office ng DPWH. Yes. USEC level na to. Ilang USEC. yun? Ilang USEC na? Sabihin mo na lang magalong lahat. Then sinasabi din niya mga kababayan hindi daw lahat kurakot. Kaya, kung hindi lahat kurakot, sabihin mo na lang ang hindi kurakot. Sige, lulubayan namin. The rest, pagdududahan. Yan na lang ang iimbestigahan. Sige. Sabihin mo na lang ang hindi kurakot, yung walang talaga, wala kang nakitang anomalya. Dahil natatakot siya sa kaso mga kababayan. So kung ayaw niyang magbigkas mga kababayan ng dawit sa korupsyon, mag-roll out ka na lang. Anyway, yung naiwan, hindi mo na pinangalanan eh. Sabihin mo na lang, sige, ang mga naiwan, they will be subject to investigation. Sige. Nabanggit sa akin, may ilan sila doon eh. Ilan sila doon na involved dyan sa syndicated crime nila eh. Pati mga USEC daw, Yeah. Meron nga dyan, ang trabaho niya, mangolekta lang eh. Alam naman nila kung sino. Sino? So, Alam nila kung sino.
Nagkukunwari na lang yung iba na wala silang kaalam-alam. Alam nila kung sino. Alam mo, pagkausap mo na sila masinsinan, alam nila kung sino. Alam din nila kung ano yung MO. Inside DPWH, alam nila yung... Modus operandi yung MO. Alam nila yung kalakaran. Okay, I don't wanna ask this question, but it's the logical question to ask. So, alam ni Secretary Bonoan? Ay, posible hindi mo malalaman. Ano na lang, ikaw ang head Sabi ni Bonoan, malinis ang konsensya ko. ng department. Ikaw ang manager, ikaw ang leader. Isa na sa dapat tutukan niya si Bonoan. Dahil alam daw niya may pinangalanan na si Magalong isa. Kung hindi, tinanong ni Luchi, mga kababayan. By alam, I mean, kilala niya. Ay, oo. Kilala yun. Ha? In-implicate na niya si Magalong tuloy. Si Bonoan, ha? So, Bonoan, lagot ka ngayon. Pero anong magagawa? Palagay ko, Yeah. Personally Huwag kang kumambyo, ha? sa akin, tatanungin mo ako, you're a leader, hindi mo alam kung ano nangyayari sa opisina mo. Pati si BBM, mga kababayan, alam yan. Napaka-imposible yun. Alam mo, something is happening, alam mo. Ako nga, noong 2023, nagdala pa nga ako ng makapal na document sa kanya. Ito yung ginagawa ng district engineer nyo, Mr. Secretary. Binigay ko sa kanila Hindi binasa dahil makapal daw Isa-marize mo daw. Tapos puro substandard. Nag-file na ako ng kaso ito. Wala rin nangyari. Sa totoo lang, walang nangyari. Doon ako na-frustrate. Sabi ko, ni-raise ko na yung issue sa inyo. Tapos wala pa. Ako pa yung pinagpa-filean ng yung cahoots with this, itong mga tiwaling engineer ng DPWH. Ako patuloy yung pinag-filean nila. Gumamit sila na isang politiko. Ako na tuloy pinailan nila. Dami rin nilang pinal sa akin. Yun, nagkakadismisan. Puruhan mo na ngayon, Magalong. Talaga kung mapupuruhan mga kababayan yung hindi na makakatayo. Para hindi na rest back sa'yo. Wow. So, okay. Kung kayo ang DPWH Secretary na nachichismis na baka raw nga kayo ang i-appoint, no? Hindi. Pero dininay nyo na yan. Napanood ko Yeah, So, I don't qualify. Pero assuming Mayor siya you were Si Vince leader Dizon. of DPWH, Na ang iimbestigahan ni Vince Dizon pati ang Duterte administration. and alam nyo na nangyayari to at kilala nyo, ano ba ang pwede niyang gawin? Kasi hindi ka naman pwedeng basta-basta na lang magtanggal ng tao, mag-memo. May due process Yeah. Meron kasi civil service and security of tenure sa Exactly. government. Well, first thing is you have to conduct an investigation to justify your actions. At doon sa investigation naman marami ka na makikita ng ebidensya. Nag-conduct na ako ng investigation. Kayo pa hepe ng CIDG to, no? Oh. So, Si Torre din. Makikita mo yan. Hindi nila maitatago yan. Makikita mo kagad yan. Lalo-lalo ngayon na they are now very complacent. Complacent. They're very complacent. Kaya nga, nagkita mo, nagtataguan sila ng mga dokumento. Alam mo ba na ilang beses ako nagre-request ng dokumento sa DPWH? Walang binibigay sa amin. Oh. Tapos papatawag namin sila for a hearing sa City Council. Hindi sila haharap. Ay, binanggit ko yan. Kapal na mukha, no? Presidente. Binanggit ko yan. They have their own republic. Binanggit na niya kay Presidente, mga kababayan. Wala rin imik. They don't care. Oh, they Ganun na don't sila care. ka-daring, ka-brazen. Brazen? Nagulat nga ako na, ito, gumagawa kayo ng project dito sa locality namin na wala man lang kayong katok, wala kayong public engagement, wala kayong engagement sa local government. Dahil iisa lang ang sinusundan nyo, yung kongresista lang. And this na sentiment na sa Baguio. This is ikaw, narinig nga ni Presidente doon sa isang mayor doon sa Benguet. Dinig na dinig niya. Sabi ko, kung naman yun, hindi naman, Anong narinig? hindi na. Nag-complain din yung mayor na wala talagang konsultahan. Nagugulat na lang na nagkakaroon ng project sa lugar nila. I am also the former Secretary General ng League of Cities. Yeah. Kung talaga, common sentiment. Common sentiment. Ganun din yung mayor's food with governance. Walang konsultasyon, wala lahat. Nagugulat na lang kami na, kaninong project yan? Tapos, saan galing ang pondo? Ang sagot ba naman pera ni Kong. Wow, pera ni ko. Pera ni Kong. Yun ba yung, Wow. ayun din ang mali sa sa Pilipino. Feeling nila pera ni Gob, pera ni Mayor, pera ni Pera Kong. ng bayan. Diyos ko, pera ng taong bayan yan. Yung mga taxes na binayaran ninyo. Hindi na ba kayo natututo? Kaya kumisan itong pag-iisip ng mga kapwa natin Pilipino, baluktot din Kailangan Kala baguhin sa na rin. kongresista. you were talking about maraming schemes. Yes. Okay. So, ano pa yung mga ibang schemes para kumita sila at a LGU level
Ano pa yung mga ibang paraan sana na pwede kayong ma-involve na sa pwera rin kayo? Ito mga cash assistance program. Yan. Yan yung Ayuda. laman ng budget. Ay nako, lahat mga kababayan under Marcos administration. Ito na namayagpag ang Ng 2025 yung mga ayuda na yan. Yeah. Alam mo ba na, Lucy, na puro kurakutan. halos hindi nagamit ng mga politiko yung ninakaw nila? Ano ibig sabihin? Yung ninakaw nila, halos hindi nagamit. Napunta sa kanila. Explain. Yung budget para sa Unlike in ayuda. the past na, hindi ba, magnanakaw sila para may magamit sila sa election, di ba? Oh. Ito, Wala, yung sa ninakaw bulsa nila, na. halos hindi nila nagamit sa election. Ha? Binulsa na lang. Buo yun. Na, ibig ko sabihin, kunti lang nagastos nila doon. Kasi, nakagawa sila ng election fund eh. Di ba yung mga AIX, AKAP, di ba, TUPAD, MAIT. What Solo do you nila mean? yun. Talagang in-insert nila yun, ginawa nila yun para lang Kahit Solo. walang duda-duda yun. Bida. Nakita namin yun eh, sa local level yun eh. Na walang transparency sa beneficiaries. hindi Wala yun. binigay yun. Binigay yun. Kaya lang, instead na yung pera, di ba? Pag pamigay mag-vote sa mga buying ka, tao. yung ninakaw mong pera, yun ay, o yung pera mo, personal money mo, yun ay bibigay mo, di ba? Sa mga Correct. tao. So kahit pa paano may Oo. pakinabang Oo, yung mga... diba? Pero dito, di ba nakakuha sila ng special releases na AKAP. Katulad yan, di ba? Automatic na bulsa. Every time na sumama ka kay when you go Oh, out, speaker. sama ka doon sa mga sorties niya, di ba? When Wag nyo lang i-beep-beep. Kilala namin yan. they were promoting yung bagong Pilipinas. Bagoong Bawat Pilipinas. kongresista nun, get 777, 7 million AKAP, 7 million. 21 million. money. Isang samahan That's lang. 21 million. Kung naka-apat na beses ka sumama sa kanya, that's 84 million pesos. Grabe. In the form of AKAP, yan, lahat yan. na hindi naman naibigay Oo. nung Hindi. campaign. Hindi. Etong pera na to, yan ang ginamit nila. Pinalabas nila na parang akala mo pera nila yan. So, yan ang binibigay nila. Yung sina Luis to, mga kababayan, na ano pa, pray over sa ulo. 5,000, 5,000. So nagamit Sa yun. tupad, nagamit yun, pero lumabas na, yun ang pinang-vote buying nila. Kasi ang fund yun eh. Diba? Form of vote Kakausapin nila, buying. pasalamat ka Yung iba mga kababayan, ghost, mga ghost din ng mga tao na kayo kay bigyan. Kong dahil siya ang nagkuhan yan eh. Kaya kita mo nga yung ibang mga kongresista pa eh, nagpa-video pa eh, di ba? Pa-video pa, dahil kay Pabida. dahil kay diba? Nakita mo yun, yung kongresista na yun. Diba? Ilan sila na gano'n. Diba? Yung na ginamit nila, kaya ang election fund yan eh. Alam mo ba na they're not even willing to share. They were not. May instruction sila sa DSWD, sa DOLE na do not share yung list of beneficiaries. Kasi merong policy yun eh. Na dapat every 3 months ka lang tatanggap eh. Hindi. Matapos iba-ibang ano? Dapat equitable, di ba? Yan ang mga ghost din mga kababayan na Ang beneficiaries. distribution. So ano, Hindi. kanina lang punta. Ay, yung mga supporters nila. Ulit-ulit. At yung mga hindi qualified, kunyari mga teachers, bibigyan. Pati yung mga Sino? leaders. Kasi dapat Malapit rest of sa the pool listahan. yung mga Eh, yun, di ba? dapat yun. Oo. Tapos, akala mo yung AKAP. Walang pa yun. Alam mo ba na ang AKAP walang maayos na kwan yun? Accountability doon. Walang maayos na accounting yun. Walang programa yun. Unlike yung 4P na fund. Yes. Yun, Meron yun. talagang taong May kwan yun nabibigyan. May requirements. Merong requirement. At the same time, may assessment yan, evaluation Yes. yan. Tapos meron talagang monitoring system. Right. Anong nangyari na rito? Nag-graduate ba siya? Yes. Oh, Nag-aral ba yung Oo. anak mo? Baka ginamit Yung ka lang akap, sa wala. mansong or sa- Ay, matindi ano, ang... Kasi nag-meet kami doon eh. Yes. Regular ang meeting doon. Tinitingnan sino nag-graduate. Anong impact? Pero itong mga wala. IX, mga akap, Wala. as in arbitrary, kahit kanino. Oh, hindi nga arbitrary. Mabuti pa arbitrary, baka very pa mabigyan na talagang deserving. Qualified eh. Ito dito, listahan talaga. talaga eh, ng supporters. Tapos, walang sharing of one, walang transparency. Sino ang nabigyan? Kami nga sa city. Tatak de Tambaloslos at Marcos yan, Bagong Pilipinas. Okay, bigay namin. We're willing. LGU, we're willing to share our list. Nasa yung listahan nyo, wag. Ang instruction, nasa ang instruction eh. Bawal, pakita. Wag. Ano Kaya ba? nga, kung minsan, napro-frustrate yung DSWD. They want it to be transparent, pero may instruction eh. Na wag eh. Ginamit sila eh. Kaya nga, nalomoro lang, alam mo, one of the very professional na department yan, DSWD. Talagang, kung sila talaga yun. Dedicated, very committed ang mga field personnel yun. Pero pati sila na-frustrate na. Ginamit sila. Ginamit Kasi kami. yung ibang regional director naman, nagpagamit din. Nagpagamit naman. Okay, pero sabi ni Richard Gomez, I'm sure you know na tinira ka ni Congressman Goma na ayusin mo muna yung Baguio bago Tapos ka na yan, nagyakapan na nga sila. mag-akusa ng mga kongresista. And I'm sure he's just one of many, many critics judging you by your own performance in government.
Anong sagot mo sa kanila? Una-una siguro, there must be a compelling reason bakit niya bigla siyang naglabas nun. Nakitaan din siya ng mga kababayan sa flood control yung mga proyekto ni Richard Gomez, mga kababayan. Kaibigan ko siya eh. So, ba't niya kaya nila? Honorary member pa siya namin ng klase. Itinawagan lang niya sana ako, Mista, pwede ba ang kwan? Stop pa. Honorary lang, mga kababayan. Feeling mista din si Richard. Mista, ang tawagan namin, classmate. Hindi naman siya graduate sa PMA. Honorary lang, mga kababayan. Meaning honorary. Binigay lang yan sa'yo. Parang lang, mga kababayan, yung bata na for the sake na titigil sa pagtatantrum. Police ka na, bigyan ka namin ng tsapa, uniform, ganyan. In honor, pero hindi talaga, mga kababayan, legit. Parang salimpusa lang. Mista pa, mga kababayan. Tapos, babanatan mo ang iyong mista. Kaya hindi ko alam why. And, but we're still giving him a chance to present his side. Pangalawa, yung mga binanggit niya air quality. Meron kaming data di ba? Smart city kami. Every day we collect data from our sensors. In fact, naging pilot area pa nga kami, di ba? Nung dinevelop na air quality monitoring system na AIM, UP, at DOST. Makikita mo dun, yung improved quality dun, significant. Paano namin, ngayon, may traffic pa rin. Talagang sobra. Sasakyan, dami umakit sa Baguio. Pero at least gumagalaw. Hindi na nagkakaroon dati ng gridlock. Tapos yung sinasabi niya na waste management. Kami nga yung pilot area ngayon ng circular economy. Ng United Nations Development. Eto sir, wag mo na pakialaman yung Baguio, Richard. Doon na lang sa distrito mo. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Tapos na tayo doon sa mga corruption. Awayan na ito. Wala na tayong pakid dyan. Ano masasabi